Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano nga ba ang pinag-uubusan mo ng oras mo o panahon mo araw-araw? Meron akong kakilala na wala siyang ginawa kundi mag-ayos ng kanyang sarili, kanyang muka. Bumibili siya ng mga bagay na mamahalin para lang mapaayos ang muka. Nagparitoke, nagpaganda, at pag-uwi sa bahay araw-araw, siya ay nalulungkot pa rin. Parang may kulang pa rin. Problematic pa rin. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na sinabi ni Jesus sa isang pariseo na nag-imbita sa kanya sa bahay para kumain na isang hipokrito. Dahil ang pinagtutuunan niya ng pansin ay yung mga ritual na ginagawa gaya ng pagbuhugas ng kamay bago kumain. Na yun ang mga binibigyan niya ng panahon, kaya nga tinuligsan niya si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, nakapokus ka lang dun sa panlabas, pero yun sa loob ay marumi, na parang isang tasa, parang isang baso. So ang paalala ng Diyos sa akin ngayon ay, unahin nating tanungin ang sarili natin, saan nga ba tayo kailangang magbago? Unahin natin yung panloob na linisin yung ating puso. Ang hinahanap ng Diyos ay yung pusong may pakumbaba, may kababang loob, at isang pusong marunong magmahal. Hindi mahalaga yung ginagawa mong kalinisan o kabutihan sa labas. Ang tinitignan ng Diyos ay yung kabutihan sa panloob. Kaya kung wala kang katahimikan sa iyong buhay, sa iyong puso araw-araw, maaring bisitahin natin yung puso natin dahil meron tayong dapat ayusin sa panloob muna. Dahil kung maayos ang panloob ay lalabas ito. Makikita sa ating mukha kahit hindi tayo magpaganda o magpaayos. Makikita sa ating uri ng pamumuhay. Makikita sa ating karakter. Kaya kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon na tanungin natin ang Diyos kung ano nga ba, ano pa yung dapat nating ayusin sa ating kalooban at humingi ng kapatawaran. Ang mahalaga ay meron tayong pananampalataya at meron tayong buhay na punong-puno ng panalangin. Dahil ang pananampalataya at kababaang loob, ito ang magtutulak sa atin para tignan kung ano nga ba, saan tayo nagkukulang. At ang panalangin, ito yung bibigay sa atin ng lakas para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na nais niya tayong mag-focus sa ating panloob na anyo. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. God bless.